Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Wala tayong gagawin sa araw na ito kundi sumambalan sa Panginoon. Amen. Alisin niyo po yung mga iniisip niyo, yung mga sinampay niyo na pwedeng maulanan. Alisin niyo yan sa isip niyo. Nagpunta tayo dito para sumamba sa Panginoon. Amen. So alisin niyo lahat ng nasa isip niyo, nagiging hadlang para hindi natin marinig ang salita ng Panginoon ng klaro. Amen. So sa araw na ito, naniniwala ako, nakikilos at gagalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ready po ba kayo sa pagkilos ng Panginoon? Amen. Dapat ready tayo. Gusto natin kumilos ang Panginoon. Kaya tayo narito para papurihan siya at sambahin. Tama po ba? Gayon din naman, gusto natin na madama ang presence ni Lord. Kaya tayo na sa church. Nadama niyo ba ang presence ni Lord? Amen. Hindi pa po tapos. No, mamaya padarama at maging hanggang ngayon ipadarama ng Panginoon ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mensahe niya. Amen. Ito po ay ibinigay na mensahe ng Panginoon, ginamit ang inyong lingkod kahapon sa gawain ng mga kabataan sa section 2. No? Nakahihinayang naman na ang mensaheng ito ay hindi ibaba sa church. No? Hindi lang ito kasi para sa mga kabataan kundi pangkalahatan ang mensaheng ito. No? Hindi ito patungkol sa love life ng kabataan. No? Pangkalahatan. So, kailangan ibahagi. Sabi ko, kailangan ibahagi ito sa church. Kaya sabi ko dun sa ng coordinator ng section 2, ibibigay ko sa church to. Opo, pastor. Opo, pastor. Pwede. So, ngayon, talakayin natin. Mga ilang kabataan dito, nakadalo neto, narinig nyo na to. Pero mayroong mga mensahe ngayon na ibibigay ang Panginoon, dagdag doon. Kasi naniniwala ako, bawat mensahe ng Panginoon, inaangkop niya sa pangangailangan ng bawat tao't simbahan. Amen? Okay. Sabi diyan, extravagant worship. Kung mayroon kayong Bible, makibukas ko kayo sa akin sa Lucas. Meron po ba kayong mga Bible? Mayroon po ba kayong mga Bible? Sabi nga ng isang pastor, kung wala kang Bible, benta mo ang bahay mo, bumili ka ng Bible. Pagpapakita ng kahalagahan ng Biblia. Extravagant worship. Ang sabi ng Lucas, chapter 7, verse 36 hanggang 50, medyo mahaba. Ang sabi, inanyahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ng baba ni Jesus sa gawing panan. Umiyak, binasa niya ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseo na nag-anyaya kay Jesus, nasabi niya sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabay kay Simon, nakikita mo bang ang babaeng ito'y pumasok? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit
Ngunit siya, mula nang pumasok, ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ring ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanungan sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Amen. Pinagpalaan po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Extravagant worship. Ano ang meaning ng extravagant? Sa Tagalog, maluho. Maluho. Sabi naman ni Oxford, ito ay walang kontrol na pagsasayang ng pera at kabuhayan. Ibig bang sabihin, maluho at pag-aaksaya ng pera at ng kabuhayan ang pagsamba sa Diyos? Kasi sinabi dun ang extravagant, ang meaning niya ay walang kontrol na pagsasayang ng pera at ng kabuhayan. Kaya ang sabi ko, ibig bang sabihin, ang pagsamba sa Diyos ay pag-aaksaya ng pera? Anong ibig sabihin ng extravagant worship? Ang sabi, we are to be over generous in our praises to God. Extravagant worship means to be elaborate in our offering of admiration to Him. No? Ibig sabihin, lumampas ka pa sa hangganan, magpatuloy ng higit sa kinakailangan sa ating pagsamba sa Diyos. Paano ka sumamba sa Diyos kanina? Lagpasan mo pa, higitan mo pa. Yan ang ibig sabihin ng extravagant worship. Higitan mo pa. At ito ang ginawa ng babae kay Jesus, extravagant worship. Extravagant worship should be costly. Yan yung unang punto. Mamahalin. No? Mamahalin. Extravagant worship should be costly. Ang labis na pagsamba ay dapat may pagbibigay ng labis sa Panginoon. Unawain nyo kasi sumasamba tayo Ang pagsamba sa Diyos, dapat may pagbibigay ng labis-labis sa Panginoon. Hindi natin pag-uusapan dito pera. Ikaw sa sarili mo, dapat mayroong kang labis-labis na ibibigay, ihahandog sa Diyos. Sa araw na ito, kaya ka pumunta dito, handa kang magbigay ng labis-labis para sa Panginoon. Hindi kung ano lang ang matatanggap mo sa Panginoon, kundi kung ano ang maibibigay mo sa Panginoon. Extravagant worship should be costly. Ang sabi ng Luke, chapter 7, verse 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing panan. Umiyak, na binasa niya ng luha ang paa ni Jesus. Pinunasan ng kanyang sariling buhok, hinalikan, binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Oh, thank you, Lord. Ang babaeng ito ay nagbigay ng labis na pagsamba sa Panginoon. Binasa niya ng luha ang paa ni Jesus. Ano ang pinakamaduming bahagi ng tao ng panahon na yon? Paa. Ang paraan ng kanilang transportasyon, paglalakad. Pag may pera ka, sumakay ka sa kamelyo o sa asno. Pero kadalasan ng tao naglalakad. At sa daan, hindi yan simentado. Maraming kamelyo at asno na naroon, dumudumi, marahil naaapakan ang dumi. Kaya ang paa ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao. Ngunit ang sabi, ang babaeng ito, binasa niya ng luha ang paa ni Jesus. Binasa niya ng luha ang paa ni Jesus, pinunasan ng kanyang sariling buhok. Wow!
Extravagant worship. Luha, buhok. Ano ba ang pinakamagandang bahagi ng katawan ng babae? Ano yun gusto nyo laging inawakan? Buhok. Pero siya, ang buhok niya, pinampunas lamang sa paa ng Panginoon. At hindi lang yon, binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Sa Mateo chapter 26, verse 6 hanggang 13, at sa Marcos 14, 3 hanggang 9, at sa John chapter 12, verse 1 hanggang 8, makikita ang magkakaparehong tagpo. No, pare-parehong tagpo. At hanggang ngayon, pinagtatalunan ito, no, ng mga scholar ng Bible. Pinagtatalunan daw ito. Magkaibang babae daw ang tinutukoy sa Matthew 26, verse 6 hanggang 13, at sa Lucas, chapter 7, 36 hanggang 50. No, magkaiba daw na babae yan. Ngunit sa araw na ito, huwag natin pag-usapan kung ito ba ay magkaiba o iisang babae. Sabi ng ilan, ito daw ay si Maria Magdalena. No, kasi noong mga panahon na yan, palasak yung salitang Maria, pangalang Maria. Palasak rin ang pangalan Jesus. Kaya maraming Jesus noon. Kaya nakikita ninyo, dinudugtungan nila Maria Magdalena. Nakuha nyo? Judas Iscariote. Dinudugtungan nila. Kasi mga palasak noon, yung pangalan na yan, Maria. Ang sabi ng ilan, ito daw ay si Maria Magdalena. Ngunit huwag natin pag-usapan kung ito ay magkaiba o isang babae. Ang mahalaga, pakinggan po natin, ang mahalaga, no? Ang mahalaga ipinakita sa mga tagpong ito ang labis nilang pagsamba sa Diyos. Mayroon labis na inihandog sa Diyos bilang pagpapakita ng pagsamba sa Panginoon. Pag binasa po natin yung mga binanggit ko na yon, pareho ang kanilang ginawa sa Panginoon. Mayroong ibinuhos na pabango sa paa ng Panginoong Hesus. Sa Matthew 26, verse 7, binanggit na ang pabangong ito ay napakamahal. Ano daw ito? Pabangong napakamahal. At ang lalagyan pa lamang daw ng pabangong ito ay mamahalin, sisidlang alabastro. At sa Matthew at sa Marcos, chapter 14, verse 3, ipinakikita na ang lalagyan o sisidlang alabastrong ito binasag. Ano ba yun? Mamahalin yun. Lalagyan pa lamang daw noon at yung nakalagay doon na pabango ay mamahalin. So, ang pagsamba pala sa Panginoon, mamahalin. Amen? Pagsamba pala sa Panginoon, mamahalin. Ang sisidlang alabaso at ang pabango mula sa katas ng purong nardo ay lubang napakamahal. Kaya't sinabi pa ng mga alagad nung panahon na yon, ano ito't pag-aaksaya? Alam niyo po ba, sabi ni Judas yun? Ano ito't pagsasayang? Sana binenta na lang ang pabango at yung napagbentahan, ibigay natin sa mga mahirap. Nakita nyo, sabi ni Judas, pagsasayang. Alam nyo, minsan, yung bagay na yun, no, ginagawa natin sa Panginoon, nakikita ng ilang pagsasayang. Pumunta nga kayo sa church Ano yung ginagawa ninyong pagsasayang? Di sana nasa bahay na lang kayo, naglaba kayo, nalaban nyo pa lahat. Nagluto na lang kayo, nagtinda na lang kayo, kumita pa kayo. Ano ito't pagsasayang? Nakukuha nyo po ba? Minsan pag oras ng araw ng Panginoon, isasara natin yung ating mga tindahan. Ano ito't pagsasayang? Sana binuksan mo na lang yung tindahan mo. Kumita ka pa. Punta ka ng punta sa church. Nakuha nyo? Maging hanggang ngayon, maraming tao nagsasabi, pagka sumasamba tayo sa Diyos, ano ito't pagsasayang? Si Judas nakita niya na ito'y pagsasayang. Ano ibig iparating sa atin ng mga tagpong ito? Ang pagsamba sa Panginoon ay pagbibigay ng labis pa
sa kayang ibigay ng tao. Mga kapatid, ulitin ko, ang pagsamba sa Panginoon ay pagbibigay ng labis-labis pa sa kayang ibigay ng tao. Worship ay extraordinary. Ano ang worship? Extraordinary. Hindi ito ordinaryo. Kaya dapat pag nandito tayo sa church, espesyal ang araw na ito. Kasi sasamba ako kay Lord. Bisa nakikita natin ang araw ng linggo, ordinaryo na lang. Hindi. Espesyal ito sa Diyos. Kinakatagpo ka ng Panginoon dahil espesyal ka sa Kanya. Ngayon, kung espesyal ka sa Kanya, ano siya sa iyo? Dapat espesyal rin sa iyo ang Diyos. Worship ay extraordinary. Hindi mumurahin. Hindi tira-tirang oras. Hindi pag may oras ka lang, tsaka ka pupunta ng bahay-sambahan. Hindi pag may panahon ka lang. Hindi pag wala ang ginagawa, doon ka lang pupunta. At magbubukas ng Biblia mo, pupunta sa church. Mayroon kang ibibigay at isasakripisyo sa Panginoon. Yun ang worship. Yun ang worship. Mayroon kang ibibigay. Amen? Ng labis-labis. Ang babaeng ito ay may inihandog o binigay sa Panginoon, isang mamahaling pabango. Gayon din dapat sa atin, mayroon tayong iiwan sa paanan ng Panginoon bilang pagsamba. Anong iiwan mo sa paanan ng Panginoon bilang pagsamba mo sa araw na ito? Ano ang mamahalin mong tangan ngayon at nagiging hadlang para hindi mo sambahin si Jesus ng labis-labis? Mga kapatid, ulitin ko, ano ang tangan-tangan mong mamahalin o minamahal mo sa araw na ito? Alam nyo ba, minsan, pati galit, minamahal natin? Ayaw nating bitawan sa Panginoon yung ating mga galit. Minamahal mo. Lahat ng tangan-tangan mo, galit, lahat ng negatibo mong emosyon, ihandog mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Itong araw na ito, bigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Malinaw po ba? Hindi po galit si pastor. Alam nyo ba, nandito si Jesus? Meron tayong iiwan sa paanan ng Panginoon bilang pagsamba. Ano ang mamahalin mong tangan? Nahadlang para sambahin mo ang Panginoon. Basagin mo. Basagin mo yan sa paanan ni Jesus at ihandog mo kay Jesus bilang extravagant worship. Kapatid, ang extravagant worship ay nagtutulak sa tao na sabihin na tayo ay mga baliw. Paglabis-labis ang ating pagsamba sa Diyos, yung mga taong nakapaligid sa atin, nagsasabing mga baliw. Hangal. Sabi ko nga kanina bakit sinara ang tindahan araw ng linggo? Ba't di ka nalang magtinda? Kumita ka pa. Mga baliw. Mga baliw. Kapatid, ang babaeng ito ay ginulo ng mga alagad kasi nakita nila, baliw ka. Bakit mo binasag at bakit mo itinapon ang mamahaling pabango? Sana'y pinagbili mo na lang. At yung napagbentahan, ibigay natin sa mga mahihirap.
Ang sabi ng mga alagad, ano itong pagsasayang? Kapatid, pagsasayang ba ang pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng the best para sa Panginoon. Ano ang pagsamba sa Lord? The best. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi pag-aaksaya. Si Haring David, ginawa rin ang bagay na ito bilang pagsamba sa Diyos ng labis-labis. 2 Samuel chapter 6, verse 12 hanggang 13, ang sabi diyan, makikita natin kung paanong nagbigay si Haring David sa ating Panginoon. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya't kinuha niya ang kabanantipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man daw nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabanantipan, pinahihinto na sila ni David. At naghahandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong epod na nagsasayaw sa harapan ni Yahweh habang lumalakad ang mga Israelita. Nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Tingnan ninyo, anong ginawa ni David? No? Anong ginawa ni David? Anong pinakikita dyan? Di po ba't ang pagsampa sa Diyos mayroong halaga? Mabalitaan daw ni Haring David yung kabanantipan sa pag-iingat ni Obed-Edom. Hindi yun yung lugar para sa kabanantipan. Hindi yun ang lugar. Kaya kinuha niya ito, ilalagay niya sa tamang lalagyan. Kasi nakuha ito ng Palestine. No, nakuha ito ng Palestine. Ayoko na lang ikwento, basahin nyo na lang. Baka maiba. So, ang kabanantipan, nakuha ni Obed-Edom, pinagpala daw siyang lubos ng Panginoon. Pinagpala ng lubos. Kinuha ito ni David. At sa laki ng kagalakan ni Haring David at ng Israelita, ang sabi doon, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabanantipan. Pinahihinto na ni Haring David. Anong ginagawa? Nag-aalay ng toro at ng pinatabang baka. Ilang baka at ilang toro ang pinatay para sa Panginoon, para ihandog. Nakaka-6 pa lang na hakbang. Hinto. Handog. Yan ay karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi ang toro ang pinakamagandang ginawa ni David na pagsamba sa Diyos. Alam niyo kung ano? Siya ay hari. Ulitin ko, si Haring David, hari nga eh. Nang makita niya ang kabanantipan na nagre-representa sa ating Panginoon Diyos, hinubad niya ang kasuotang panghari. Tinanggal niya ang korona. At anong isinuot? Yung kasuotan daw ng mga alipin. Sinuot ni Haring David. Bakit? Bakit niya isinuot yun? Bakit niya inubad yung kanyang pagiging hari? Itong kaharap ko ngayon, nagre-representa sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sino ako? Kaya hinubad niya yung kanyang titulo. Hinubad niya yung kanyang paghahari. Mga kapatid, ganyan din ang pagsamba sa Diyos. Huhubarin natin kung ano yung ating mga titulo. Hubarin natin. Si Haring David, sinamba niya ang Panginoon sa pamamagitan ng ganun. Nagsusumigaw na nakita ng kanyang asawang si Michal at ang sabi, para kang baliw. So ang pagsamba pala sa Diyos, nakikita ng tao na parang baliw. Isang kabaliwan. Pero sa tunay na sumasamba sa Diyos, bawat handog sa Panginoon, ito ay hindi pag-aaksaya. Amen? Hinubad niya ang kanyang paghahari. Dahil ang kaharap niya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Naglulumundag. At ang maganda doon, yung sinabi ni David sa asawa niyan si Michal. Sabi, para kang baliw. Sabi ni Haring David, alang-alang sa Diyos,
higit pa dito ang gagawin ko. Kayo mga kapatid, handa ba kayong magmukhang baliw? Ang hina ng boses nyo? Sabi niyo, amen. Malakas pa yung nga ng kambing. Amen, amen. Amen, pastor, amen. Handa ba kayo magmukhang baliw? Alang-alang sa Diyos? Kasi nakikita ng tao, kabaliwan, ang pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, yan ang ginawa ni Haring David. Ang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng pinakamainam, sobra-sobra, the best dapat ang sa Diyos. Kapatid, ang babaeng prostitute, no? Ang babaeng ito ay prostitute na nagbigay ng the best, lahat-lahat ng kanyang tangan alang-alang sa Panginoon. Ang babaeng ito ay nagsuko ng kanyang hanap buhay sa Panginoon. Alalahanin natin, siya ay babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Mga kapatid, ano ang babaeng ito? Siya ay nagbebenta ng panandaliang aliw. At ang binasag niyang pabango ay gamit-gamit niya sa hanap buhay. Ano makikita ninyo? Bakit niya binasag yun? Ang trabaho pala ng babaeng ito ay magbenta ng panandaliang aliw. At yung binasag na yon, gamit-gamit niya yon. Gamit-gamit niya araw-araw para makapagbenta siya ng panandaliang aliw. Ngunit nang makita niya si Jesus, ang pagbasag at pagbuhos nito sa paa ni Jesus ay pagpapakita ng pagsuko sa kanyang pinagkakakitaan. Pagsuko din ng kanyang mga kasalanan. At naibigay ng babaeng ito ang pinakamamahaling pagsamba para sa Diyos. Alam niyo kung anong pinakamamahalin nating pagsamba sa Diyos? Ang pagsuko ng ating mga kasalanan. Ano ang kasalanan mo? Ano ang kasalanan ko? Isuko natin sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi pera mo. Hindi ang kabuhayan mo. Ang gusto ng Panginoon, kasalanan mo. Kasalanan mo, Pastor Romel, isuko mo sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. At sa araw na ito, gusto ng Panginoon, makita natin ano ang dapat nating isuko sa Panginoon. Ano ang dapat nating basagin sa paanan ng Panginoon. Panginoon, iyon na to. Hindi ko to kailangan, napapagod na ako. Marami tayong pinagkakapaguran. Alam nyo, isang bagay na nakakapagod sa atin, kasalanan. Kasalanan. Kaya ang gusto ng Panginoon, ang ihandog mo sa Kanya sa araw na ito, kasalanan mo. Kasalanan ko, ihahandog ko sa Panginoon. Kapatid, ano ang tangan-tangan mo na kasalanan na ibig ng Panginoon, isuko mo sa Kanya? Suko mo. Suko natin. Ngayon, pag isinuko ba natin, may benepisyo? May benepisyo ba? Pag tayo ay nagsuko sa ating Panginoon, no? Sinuko ba natin? At tayo ay sumamba ng labis-labis sa Panginoon, may benepisyo ba ito? Ngayon, anong benepisyo ng pagsamba sa Diyos ng labis-labis? Ito na po yung panghuli para sa mga natutulog. Extravagant worship unlock blessings. Ano daw? Yan ang benepisyo. May sinuko ka? O meron pabalik? Extravagant worship unlocks blessing. Sabi ng Luke, chapter 7, 48-50, and he said to her, your sins are forgiven. Verse 50, your faith has saved you. Go in peace. Sabi ng Panginoon, go in peace. Tagalog, sinabi ni Jesus sa babae,
pinatawad na ang iyong kasalanan. Oh, di ba yun ang benepisyo? Makasalanan ka, anong benepisyo? Ang sabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo ka at ipanatag mo na ang iyong kalooban. Humayo ka, panatag mo ang iyong kalooban. Bakit? Kasi gulong-gulo ang babaeng ito. Alalahanin niyo, ang babaeng ito, hindi niya marahil piniling maging prostitute. Kala niyo ba pagpili yon? Hindi niya piniling maging prostitute. Minsan biktima ito ng sistema ng mundong ito. Ano ang laman ng puso ng babaeng ito? Galit. Sa tingin niyo, kada may sisiping dyan, masaya siya doon? Na ang kinakalakal niya, katawan niya. Hindi siya masaya doon. Galit. Galit sa kanyang sarili. Ba't niya nagagawa yun? Kaya sabi ng Panginoon, go in peace. Pumayapa ka na. Bakit? Pinatawad ka na ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Di po ba? At sa tagpong ito daw ay naglagay. Kasi pinatawad ng Panginoon eh. Sabi ng mga tao doon, sino ito? Pati pagpapatawad, pinakikialaman. Sino ito? Diyos ba siya? Ang sabi sa tagpong ito, naglagay kay Jesus sa babae at sa parisiyong si Simon na tila banggaan ng damdamin. Banggaan ng damdamin. Ang sabi ni Simon, isang pariseyo, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Sino may sabi niyan? Si Simon. Sinabi niya sa kanyang sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niya kung sino yung umawak sa paa niya. Noon, hindi pwedeng lumapit ang makasalanan sa tinuturing na banal. Sabi ng pariseyong si Simon, kung talagang propeta yan, dapat alam niya kung sino humihipo sa kanya. Dito, ipinakita, hindi ikinatuwa ni Simon Pariseo ang ginawang paglapit ng babae kay Jesus para humingi o makatagpo ng kapatawaran. No, hindi niya ikinatuwa. Alam niyo, minsan sa church, hindi rin kinatutuwa ng marami yung paglapit ng taong makasalanan sa ating Panginoon. Taas ang kilay. Pag may lalapit sa Panginoon, di naman magbabago yan. Paulit-ulit lang yan. Hindi kinatutuwa. Pero may sagot ang Diyos. May sagot si Jesus para kay Simon. Isang kwento ang ginawa ng Panginoon. Lucas, chapter 7, verse 40. Ang sabi, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Sagot niya, sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang. Sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa. At 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa nagpautang? Sa pinagkakautangan, sumagot si Simon, sa palagay ko po, ay yung pinatawad ng mas malaking utang. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Tama ang sagot mo. Ang babaeng ito, napakalaki ng kanyang pagkakautang na kasalanan sa Panginoon, pero pinatawad siya ng Panginoon. Kaya ganoon na lamang, labis-labis ang kanyang pagsamba sa Panginoon. Amen? Labis-labis. Minsan, alam nyo, sabi ko nga, minsan tulad din tayo ni Simon Pariseo. No?
Hindi natin ikinatutuwa ang paglapit ng mga taong makasalanan sa Panginoong Hesus. Self-righteous. Maraming tao na self-righteous nasa loob ng church. Nasa loob ng church ang nagtataboy sa taong makasalanan. Example, may isang kaganapan dito sa church, pero hindi dito, doon pa. Ay, alam mo na i-share ko ito, sister. Andito siya. Habang nagwo-worship sa church, isang babae dumalaw sa kanyang kapatid, katabi ng church. Tapos, habang siya'y dumadalaw, naririnig niya yung awitan at kantahan sa loob ng church. May bumubulong sa kanya, pumasok ka, pumasok ka. Pumasok ka sa church. Tapos, tinignan daw niya, kwento niya sa akin, tinignan daw niya yung suot niya. Short na maikli at nakasando. Sabi niya, Panginoon, paano akong papasok na ito? Nakashort ako at nakasando. Paano nila akong tatanggapin doon? Sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon sa kanya, pumasok ka, pumasok ka. Dumungaw siya sa pintuan. Tandaan niyo dito yung church natin, tabi ni nanay. Pagpasok sa yung ulo niya, pwede po bang makaupo? Siyempo noon, nagsesermon ako. Opo. Alam niyo, taasan ng kilay ng ilang mga leader ng church. Taasan ng kilay. Habang nagsesermon si pastor, Amen! Amen siya ng amen. Eh, munti ka naming matawag na amen. Amen! Taasan ng kilay ng ilang leader ng church. Bakit? Kasi ang suot, sando. Nakashort. Taasan. Kaya lang, kinakausap siya ng Panginoon eh. Pasok. Pasok. Alam nyo, ang mga nagtaasan ng kilay nung panahon na yon, wala na sa church. Siya nasa church pa. Minsan di natin kinatutuwa. No, hindi kinatutuwa. Kadalasan na nakapagtataboy sa tao, na lumapit sa Diyos, yung mga inaral patungkol sa kaayusan ng church. Tama naman na may kaayusan, may policy. Kaya lang, minsan yung policy ang nagpapataboy sa tao na pumunta sa church. Tandaan nyo, pinapasok tayo ng lasing. Tinaboy ba natin? Sinabi ba natin, uwi ka, lasing ka? Hindi, gusto niyang pumasok, kayaan natin. Di po ba? Minsan, yung mga policy sa church, ang nagtataboy sa tao na lumapit sa Panginoon. Dapat suot mo ganito, dapat suot mo ganon. Tama naman na magsuot tayo ng pinaka-the best natin sa church. Bakit? Ka-date natin ang Panginoon. Kaya lang, paano kung first time dumalo? Paano kung first time dumalo? Yung pala kinakausap siya ng Panginoon. Tataboy natin? Si Simon yan. Yan siya. Ano ba si Simon? Isang Pariseo, biyasa sa katuruan at batas. At ang katuruan ng kanyang alam ang nagtulak sa kanya para layuan, hatulan ng isang makasalanan. Ang dami niyang alam. Pero hindi niya alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang dami mong alam. Alam mo yung Word of God, pero hindi ka marunong mahabag. Simon, hindi ka marunong mahabag, hindi ka marunong maawa. Merong taong lumalapit sa Panginoon, hinahatulan mo, isa siyang makasalanan. Minsan yung katuruan natin,
yung mga nalalaman natin na nagtutulak sa atin para tayong maging self-righteous. Ngunit iba ang pakitungo ni Jesus. Ulitin ko, iba ang pakitungo ni Jesus sa makasalanang nagsisisi. Uulitin ko sa isang taong makasalanan na nagsisisi. Iba ang pakitungo ni Jesus. Kung ang tao pagtaboy at paghatol kay Jesus, tanggap ka. Tanggap ka. No? Kung kay Jesus, kung sa tao hatol kay Jesus, pagtanggap at awa, kapatawaran ng kasalanan ng ating matatanggap. Alam nyo bang si Simon at ang babaeng ito ay parehong tinanggap si Jesus? Wag lang yung babae ang tingnan natin Si Simon, tinanggap rin niya si Jesus. Tinanggap niya, inanyayahan nga niya sa bahay. Kapatid, tinanggap ni Simon si Jesus sa bahay niya. Si Simon ay isang Pariseo at alam natin, laban ang mga Pariseo at saserdote kay Jesus. Pero tingnan ninyo, tinanggap ni Simon ang ating Panginoon. Kaya nga doon sa kwento, pinatawad ng 50 pesos. At yung isa, 500. Malaki. Ikaw kukunti kasi ang dami mong alam. Maka-Diyos ka naman At tinanggap naman niya. Di ba merong ganon? Wala naman akong kasalanan Lagi ako sa church. Wala akong kasalanan. Hindi ako tulad niya. Di po ba? Konti ang kasalanan, ang sabi. Pero ang sabi, kapwa, tumanggap. Kapwa sila tumanggap. Pero tinanggap ni Simon sa bahay niya si Jesus, ngunit mababaw na pagtanggap. Kapwa tumanggap, pero si Simon, mababaw ang pagtanggap. Hindi extravagant. Hindi extravagant. Mababaw ang pagtanggap ni Simon. Sa kaugalian ng mga Hudyo, pag tumanggap ka ng bisita, huhugasan mo ang paa niya at pupunasan ng tuwalya. Ngunit lahat ng iyan hindi ginawa ni Simon sa Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus, pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Tinanggap niya, di ba? Pero hindi siya nagbigay ng tubig para sa paa ni Jesus. Tingnan nyo. Tumanggap, ngunit kulang. Sumampalataya, ngunit kulang. Sumamba, ngunit hindi extravagant. Yung ginawa ni Simon. Pansinin niyo, ang pagtutuwid namang ginawa ni Jesus kay Simon na isang self-righteous. Tinuwid siya ng ating Panginoon. Ang sabi niya, sabi ni Jesus, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, Simon. Tinanggap mo nga ako sa bahay mo, pero hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Anong sabi? Pinagkumpara. Sabi ni Jesus, ngunit ang babaeng ito, binasa niya ng luha ang aking mga paa. Si Simon, ni tubig hindi binigyan ng Panginoon. Pero ang babaeng ito na makasalanan, anong pinambasa, anong pinanghugas sa paa ng Panginoon? Luha. Simon, wala kang tubig na binigay, siya luha ang pinanghugas sa aking mga paa. Sabi pa, hindi mo ako hinagkan. Ngunit ang babaeng ito, mula nang pumasok, hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo, ngunit siya pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kapatid, pansinin niyo, meron palang pagsamba at pagtanggap kay Jesus ng hindi labis at sobra. Ano yung kinalulugdan at kalugod-lugod sa Diyos? Yung sobra-sobra, higit-higit sa kayang ibigay ng isang tao. Si Simon, eto lang ang kaya ko Pero ang babaeng ito, lahat, luha.
luha pinanghugas sa paa ng Panginoon, halik sa paa ng Panginoon. At ang pinampunas niya, ang ginawa niyang tuwalya sa paa ng Panginoon ay ang kanyang buhok. Kapatid, kaya ba nating gawin ito? Yan mga kapatid ay napakagandang pagpapakita ng napakalalim na pagsamba sa Panginoon. Napakalalim na pagsamba sa Panginoon. Hindi niya inisip kung ano ang sasabihin ng tao sa Kanya. Minsan tayo iniisip natin kung ano ang sasabihin ng tao sa atin. Ayaw mong hubarin, ayaw mong ibigay kay Lord. Hiyang-hiya tayo. Pero ang babaeng ito, hindi niya inisip kung ano ang sasabihin ng tao sa kanya. Yan ang pinakamalalim na pagsamba sa Panginoon. Labis-labis, ibinigay ang lahat sa Kanya. Ang mamahaling pabango at ang lalagyan nito ay napakamahal, ay binasag para kay Jesus. Pagpapakita ng pagsuko ng kasalanan, hindi na niya kailangan ang pabango dahil hindi na siya magbebenta ng aliw sa mga lalaki. Kaya niya binasag yun. Nang makatagpo niya si Jesus, binasag niya yung kailangan niya para sa kanyang hanap buhay. Hindi ko na kailangan to dahil hindi na ako magbebenta ng aliw. Pinatawad na ako ng Panginoon. Kapatid, ano yung pwede nating basagin sa harapan ng Panginoon sa araw na ito? Ano yung gusto niyang isuko mo? Para sa mga kabataan, ano yung gusto niyang isuko niyo? Sa atin, na narito, ano yung gusto niyang basagin natin? Yung ating mga sama ng loob, yung ating mga galit. Suko natin sa Panginoon. Lahat ng mga negatibong emosyon, suko natin sa paanan ng Panginoon. Yan ay extravagant worship. Ang pagpapatawad ay extravagant worship. Kasi hindi kayang ibigay ng mga natural na tao o ng hindi kumilala kay Jesus ang pagpapatawad. Pero kapag kinilala mo si Jesus, marunong kang mapatawad kahit sa taong hindi ka patawad. Kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang igawad? Bilang extravagant worship mo kay Lord, kahit niloko ka na, patatawarin mo pa rin. Kahit anong ginawa sa iyo, patatawarin ko pa rin siya, Panginoon, bilang extravagant worship ko sa iyo. Labis-labis. Pagpapakita ng pagmamahal at pagsuko sa Panginoon. Hindi ko na kailangan ng bagay na ito, sabi ng babae, dahil nakatagpo ko ang Panginoon. At ang ginawa daw ng babaeng ito, ay nagbukas para siya tumanggap ng blessing. Alam niyo ba, pag may binitawan tayo sa harapan ng Panginoon, blessing ang kasunod. Pag isinuko mo ang sama ng loob mo at galit, puot, mayroong blessing na dadaloy. Alam niyo kung ano? Ano yung sabi ni Jesus? Go in peace. Payapa. Payapa. Di ba yun ang pinakamasarap? Ang dami mo ng pera, hindi ka naman payapa. Bakit? Dami mo kagalit. Anin mo ang dami ng pera? Ano mo yung anin mo yung yaman kung marami kang kagalit? Hindi ka makatulog. Pero pag sinuko mo yan sa Panginoon, bilang extravagant worship, sinusuko ko sa ito, Panginoon, binabasag ko ito, ayoko na. Lord, ayoko na po, sinusuko ko sa inyo to. Lahat ng galit natin, lahat ng puot, suko natin sa paanan ng Panginoon. Makita nyo, dadalo yung kapayapaan. Kapayapaan di kayang mabili. Kaya hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. Si Jesus lang ang may kayang magbigay nun. At magagawa yon, dadalo yon kung isusuko natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Amen? Extravagant worship, unlock blessing, pagpapala,
At ang pinakamagandang pagpapala na kanyang natanggap sa Panginoon, kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanya. No? Kaya ang sabi, kat sinabi ni Jesus sa kanya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Go in peace, humayo ka ng payapa. At yan ay bunga ng extravagant worship. Kayo, tayo, ano ang kailangan mong basagin sa harapan ng Panginoon? Ano ang kaya mong i-offer kay Lord sa oras na ito bilang handog mo sa Panginoon? Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba nating sambahin muli ang Panginoon? Pwede po ba natin damahin ang presence ni Lord? Pikit po tayo lahat. Pikit po. Sino dito pagod na pagod na? Pagod na. Ang daming negatibo sa puso. Taas ang kamay. Hindi po, nakikita ng Diyos yan. Meron ka bang gustong isuko sa Panginoon? Gusto mo bang sambahin ng Diyos ng labis-labis? Gusto mo ba? Inaalo ka ng Panginoon sa oras na ito. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Sambahin mo siya. Ibigay mo yung the best. The best. Yung nasa multimedia, yung mga nasa camera, lahat, pati musician, song leader, damahin natin ang presence ni Lord. Damahin natin ang presence ni Lord. Iwan niyo yan. Iwan niyo yan. Bahala si Lord dyan. Ngayong araw na ito ay araw ng pagsamba. Araw ng pagsugo. Araw ng pagbibigay ng labis-labis sa Panginoon. Iwan niyo yan. Iwan niyo. Sambahin natin ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon at ibigay natin yung pinaka-the best para sa Panginoon na pagsamba. Bigay natin sa Panginoon yung the best. Kahit sabihin pa ng ilan para kayong baliw. Kapatid, ubarin mo yung pagiging parang mataas mo. Magpaababa ka sa Panginoon. Tulad ni Haring David, hinubad niya ang kanyang pagkahari. Alang-alang sa Panginoon. Hallelujah. Damahin natin ang presensya ng Panginoon sa araw na ito. Panginoon, minsan pa, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nakagawa ng hindi nakapagbigay lugod sa iyo, amin po itong isinusuko sa iyo, Panginoon. Ngayon, O Diyos, lalapit kami sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo kami, Panginoon. Tanggapin mo kami, Panginoon, at tumaloy, Panginoon, yung blessing, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah! 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 Oh God, thank you Jesus. Oh, thank you Holy Spirit. Salamat sa kagalakang ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kalayaan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat nakasasamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat tanggap mo kami, Panginoon, kahit sino kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo na ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat hindi mo tinignan, Panginoon, kung ano kami. Kung ano kami, Panginoon. Kundi ang nakita mo, Panginoon,
kailangan namin ng kapatawaran, Panginoon. At ginawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon. Kaya't marapat lamang ka namin purihin, sambahin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marahil hindi namin matutularan ang ginawa ng babae, Panginoon. Pero tanggap mo ang aming mapagsampa. Tanggap mo ang aming papuri. O Diyos, pagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Proteksyonan mo kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, hindi mawala yung tunay na diwa ng pagsamba, Panginoon, para sa amin, Panginoon. At hindi ito awit lang, Panginoon. Kundi ang pagsamba, Panginoon, ay lifestyle, Panginoon. Buhay ng bawat isa sa amin. Makita sa buhay namin, Panginoon, ang pagsamba. Araw-araw, Panginoon. Gaya ng sinabi mo, Panginoon, ang pinakamainam na pagsamba, Panginoon, at mabangong halimuyak sa iyo, Panginoon, ay ang aming handog na buhay, Panginoon, sa iyong harapan. Buhay na kaaya-aya. Katawan na kaaya-aya sa iyong harapan. Banal, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pinakamainam na pagsamba, Panginoon. Sa iyo, Diyos. Hallelujah. 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 At hindi dito matatapos, Panginoon, ang aming mga pagsamba, Panginoon. Kundi araw-araw, Panginoon, sasambahin ka namin, pupurihin ka namin sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Panginoon. May nakakakita o wala, Panginoon, pupurihin ka namin at sasambahin. Sa bawat gagawin namin, Panginoon, magpagbibigay ito ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Dako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Santa Cena po. Masarap po man sumamba sa Panginoon. Extraordinary na pagsamba. Nilubusan natin. Sabi nga, ilubusin, di ba? 12:00 na. Di tayo. Sinagugutom na. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hawak niyo na po ba yung mga tinapay na simbolo ng katawan at yung kopa na simbolo ng dugo ng ating Panginoon? Sige po, tayo po tumayo. Buksan niyo po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, taas po ninyo ang mga tinapay. Yan ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang sabi, tuwing ginagawa daw natin ito, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon at inaalala natin ang katawan ng Panginoon. Ang katawang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Katawang hinampas, binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Kapatid, tayo nagkasala. Pero siya ang tumanggap ng hampas. Ang katawan ng Panginoon ang inihandog para sa ating mga kasalanan.
magpasalamat tayo sa Panginoon sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa katawan mong inihandog para sa amin. Namatay, Panginoon, para sa amin. Para magkaroon kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Ang maganda doon, Panginoon, ang katawang ito, Panginoon, ay hindi na natiling patay. Kayo'y muling nabuhay, Panginoon. Pagpapakita ng katagumpayan, Panginoon. Tagumpay ang sino mang sumampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya't inaalala namin, Panginoon, sa oras na ito, ang katawang nahampas, katawang inilagay sa krus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong papuri. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po. Hawakan niyo po yung mga kopa. Yan ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Simbolo lang po. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Alalahanin natin ang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ito ay simbolo lang ng dugo mo. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na umagos sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay hugasan, Panginoon. Salamat po sa banal mong dugo. O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Dahil ang pinanghugas mo sa amin, Panginoon, ay mismong dugo mo, Panginoon. Pinanghugas mo sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa banal mong dugo na humugas sa aming mga karumihan. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon.